Ilang araw na nga kami nagkikrib sa ginataang hipon. Gusto ko nga ng maanghang na ulam, kaya naman sabi ng aking josawa, magluluto nga siya ngayon ng ginataang hipon. Para naman daw ako ay makakain ng maayos na. Dahil nga ilang araw na talaga ako matamlay at hindi nga ako nakakain ng madami. Kumakain ako pero paunti-unti lang kasi nga gusto ko kumain ng maanghang talaga. Kaya naman sabi ng asawa ko ay magluluto talaga siya ng hipon, paghahanap nga talaga siya nun kahit naman mahal, okay lang. Basta, basta daw para sa kanya minamahal, ay nabubul na talaga ako. Kasi nga, ang sarap ng kain ko. Siyempre, kumain muna ako bago ako nag-voice over. Para naman busog ako at may laman ang aking utak sa pagba-voice over, di ba? Sabihin ko nga po na hindi po ako buntis at hindi po ako naglilihi. Gusto lang po talaga namin kumain ng ginataang hipon at nagkikrib nga po kami mag-asawa dyan. At habang nagluluto nga siya dyan, ay ako naman naghuhugas na ng pinggan ng aming pagkakainan dahil nga hindi kami nakapaghugas ng pinggan kagabi gawa ng kami ay pagod na sa paglalaba. Sobrang dami nga namin nilaban kahapon. At sobrang pagod ay hindi na ako nakapaghugas ng pinggan. Hindi ko na nga inisa-isa ito mga pagluluto para sabihin pa sa inyo at sundan nyo na nga at ilalagay ko na nga lang yung mga ingredients dyan sa may comment section dyan mamaya. Sobrang dami na nga niya niluto namin at maghapon na nga naming ulam yan. Aabutin pa nga yan hanggang bukas ng tanghali pa talaga or bukas ng umaga kasi nga napakadami talaga niyan. Binigyan na nga din namin yung kanyang lolo. At ayan, nakakalimutan niya nga maglagay ng asin dyan. Onti na nga maluluto na nga yan at kakain na nga kami. Ay, hindi pa pala. Magluluto pa pala siya ng sabaw. Soup na mga baby namin. Gawa nga ng maanghang nga yan. Hindi ngayon pwede kay baby friends dahil nga meron siyang sakit ngayon. Ayaw niya kumain ng maanghang. At hindi talaga niya makakain dahil sobrang anghang niyan. Kaya naman sabi ko sa akin, Diyosawa ay magluto nga ng soup. At habang nagbo-voice over nga ako dito ay may batang makulit dahil nga meron akong kasama dito na naiwan na isa. Ang mag-amo ko kasi ay lumabas. At ang kasama ko dito ay si Ate Maymay na nag-aaral at nagpapaturo sa akin. Kaya naman sa background ko ay napakaingay nga. Pagpasensyahan nyo na nga lang. Konti na nga lahat, malapit na nga yan maluto. At sobrang takam na nga kami. Hindi ko nga alam sa akin, Diyos, bakit nauna ang tubig bago ang gata. Ang alam ko kasi, gata muna bago tubig. Hindi ko talaga alam sa kanya. Pero okay na rin niya kasi pares lang naman. Kayo ba mga mga sis, paano niyo ba niluluto yan? Di ba't gata muna bago tubig? At naglagay nga din siya dyan ng konting gulay. Para daw sa kanya dahil hindi kami makain ng gulay, siya lang nakakain ng gulay. Pasensya na po. At nang mailagay niya na nga lahat, konti na nga lang at pakukuluin na nga lang niya, patutuyuin na onte at matatapos na nga siya dyan. At ready to eat na nga yan. Kasi mo hindi pa nga kami kakain dahil nga magluluto pa nga siya ng aming soup. At nang nakulo na hinalo-halo niya nga lang ng konti at nilagay niya na nga itong natira pang gulay. Yan yung pechay bagyo kung tawagin. At halu-haluin lang niya yan onte para lumubog at lumasa doon. Malagyan din ng gata. Pakuluin lang lahat yan, matatapos na nga tayo. At meron pa pala, ito palang kalabasa. Siyempre, hindi mawawala ang kalabasa, no? Napampalino ng mata. Ayan, pag konti na nga lang yung tubig niya, ito matatapos na nga. Meron pa pala dito na ceiling green. Nilagay niya yan. Kasi nga, para daw mas maanghang. Pero hindi niya hiniwa-hiwa. At ayan, kulong-kulo na nga yan, o, diba? Malapit na talaga siya maluto. Maya-maya nga lang, malapit na talaga yan maluto, hahanguin na nga yan. At pag ganyan na nga, kailangan ng hanguin. At dito naman tayo sa may aming soup. Itong aming soup ay simple lang at konti lang talaga siya.
Kumbaga para lang talaga may sabaw. Lagyan niya lang ng onting asin tapos magic, nilagay niya na din yung talong, saka yung natirang pechay bagyo. At hinalo-halo niya nga lang yan pagkalagay niya nga ng pechay bagyo. Tapos nilagay niya na din dyan yung sinigang na siling pansigang. Ayan, nilagay niya na yan. Tapos, nilagay niya din ng sinigang mix, ay yung sampalok flavor. At pagkatapos nga niya malagay yan, ay hinalo-halo niya nga lang yan at inantay nga na kumulo. Tatakpan nga yan saglit para nga kumulo agad. At nang kumulo na ngayon ay hahanguin na nga natin para nga tayo ay makakain na. Dahil gutom na talaga kami. At ayan na, kain na po tayo. Salamat.